Balikbayan siya. Ako ang naiwan. Bago ang lahat, hello everyone. Welcome to Beyond Words. Dear Ate Jo, ako si Jessa, 24. Isang simpleng tindera sa bayan, maliit ang pangarap pero malaki ang puso. Si Kyle, pinsan ng kapitbahay namin, laking Canada. Bumisita sa Pilipinas one summer vacation. Matangkad, maamo ang boses at laging nagtatagalog kahit baluktot. Gusto ko dito. Tahimik. Totoo ang tao. Lalo na ikaw. At doon ako nagsimulang mahulog. Tuwing hapon, sinasadyang dumaan sa tindahan ko si Kyle. Kahit hindi niya kailangan ng kape, pumili siya. Isang beses, nag-aya siya sa sabayang tanawin sa bukid. Pwede ba akong bumalik dito para sa'yo? Mumiti ako. Pwede bang umasa? Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Umiyak ako. Hindi ko nasabing mahal kita. Pero bago siya sumakay sa kotse papuntang airport, bumulong siya. Pagbalik ko, tayo na. At doon ako umasa. Nag-ipon ng pang-load, naghintay sa replies, nagdasal gabi-gabi. 1 taon, 2, 3. Hanggang sa unti-unti nang bihira ang good morning niya. Hanggang sa wala na akong natanggap kahit sin. Balikbayan si Kyle ngayong taon. Nagkita kami ulit sa tindahan. Pero hindi na siya ang binata kong kilala ko. May kasama na siyang Canadian girlfriend. Hi Jessa, siya na pala si Brianna, fiancé ko. Pinakpan ko ang sakit. Ngumiti ako. Welcome back. Pero ang puso ko, parang hindi na kayang bumalik kahit kailan. Life lesson, minsan babalik sila, pero hindi para manatili. At minsan, ang pinakamasakit na pagbitaw ay yung kailangang gawin mo kahit hindi ka pa handa. Kasi kahit anong hintay mo sa taong mahal mo, kung hindi ka na niya babalikan ng buo, mas mabuting magpatuloy ka ng mag-isa. Ate Jo, mula nung bumalik si Kyle na may kasamang iba, pinilit kong ayusin ang sarili ko. Tama na, sobra na ang paghihintay. Sapat na ang sakit. Hindi ko man masabing nakalimot na ako, natuto naman akong tumanggap. Gabi noon, malakas ang ulan. Nasa loob ako ng tindahan, nagbibilang ng barya, nang biglang tumunog ang phone ko. Jessa, pwede ba kitang makausap? Si Kyle. Nagkita kami sa waiting shed malapit sa plaza. Basang-basa siya, parang gutom sa sagot, uhaw sa pag-unawa. Hindi natuloy ang kasal namin. Tahimik ako. Jessa, nung umalis ako, akala ko simple lang ang mundo. Pero sa ibang bansa ang daming ingay, ang daming pressure. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gusto ko noon. Pero ikaw ang pahinga ko. Tinitigan ko siya, pamilyar pa rin ang mga mata niya. Pero hindi na ako ang dating Jessa. Kyle, hindi ako galit. Pero hindi na ako yung babaeng iniwan mo noon. Natuto na akong mamuhay nang wala ka. Kung dumating ka noon, siguro ibang usapan to. Pero ngayon kaya ko nang mag-isa. Umiyak siya at sa unang pagkakataon, ako naman ang humawak sa balikat niya. Hindi para yakapin, kundi para paalam. Maraming salamat sa alaala, Kyle. Pero tapos na ang parte mo sa kwento ko. At ako, lumakad palayo habang siya'y nanatili sa ulan tulad ng dati. Pero ngayon, hindi na ako ang naghihintay. Life lesson. Minsan ang hinihintay mo babalik na, pero para lang isara mo na rin ang pinto ng buong buo. Ang taong pinangarap mong balikan ka. Minsan sila pa ang dahilan kung bakit ka natutong wag na lang umasa.